Si Jesus at si Nicodemo, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nangangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, ang sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginawa ninyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Iyon ang tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa iyo, ani Jesus, maliban ng tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guru pa naman kayo sa Israel? Ay hindi nyo naunawa ng mga bagay na ito? Tandaan ninyo ang aming nalalaman ng sinasabi namin at ang aming nasaksihan ng pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinabi ko tungkol sa mga bagay na sanlibutan ito, paano ninyo papapaniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Dito muna ho tayo, mag-pause muna ho tayo dito sapagkat medyo mahaba ho ang nilalaman ho ng chapter 3 ng 1 na ang titulo ho ay si Jesus at si Nicodemo. Akin ho munang tutudlukan dito ho sa tungkol sa mga bagay sa langit. Kuya Joe, ano ho ba ang inyong nakikita dito sa binasa kong ito? Mga kapatnubay, si Jesus at si Nicodemo, ayon po sa Panginoon, bago tayo pagharian ng Diyos, kailangan ipanganak na muli. Paano pong paraan? Una, kailangan na binyagan tayo sa tubig at espiritu upang sumaati ng Diyos. Pangalawa, sumampalataya sa Panginoong Yesus na bumaba mula sa langit para ipangaral ang mga salita ng Diyos upang ang sino mang makinig at sumunod, hindi maparusahan. Yan, ayan ang nakita ni Kuya Joe dito sa unang bahaging ito ng ating tinungayan na tungkol sa ipanganak na muli. Ibig sabihin, doon sa pagbibinyag dito, Kuya Ben, sa atin na pagka tayo'y binibinyagan, di ba binubuhusan ng tubig? Sakramento ng binyag. Sakramento yan. Sakramento. O yung the first sacrament. Nilalagyan ng tubig sa noo, pagkatapos yung dinadasalan tungkol sa ating sa espiritu, di ba? Anong bang ang inyong pwede bang paliwanagan nyo kami sapagkat kayo malawak ang inyong kaalaman tungkol sa simbahan dito? Ano po masasabi nyo rito? Alam niyo po, ito yung isa sa pinakamaganda eh. Kasi sabi nga dito, pero bago ko ipaliwanag, Kuya Men, dapat makita mo na yung karanasan dito na ang nag-uusap dalawa eh. Mm-hmm. At napakaganda, ang nag-uusap dito ay isang Pariseo, pinuno ng mga Hudyo, si Nicodemo. At si Jesus, na katulad ng nasabi natin kanina, ay nagkakaalam eh. Alam niya lahat kung ano yung mga bagay-bagay na iniisip ng tao. At doon sa baba, makikita naman natin, sabi nga ni Jesus, nung ipaliwanag niya lahat, sabi niya, guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi niyo na unawan ng mga bagay na ito. Sabi niya kay Nicodemo. Ganyan din naman nangyayari sa ngayon eh. Napakarami nga, sabi nga natin, napakarami ang nagtuturo, napakarami nagsasalita tungkol sa Ebanghelyo, pero sadyang hindi nila pinauunawa sa tao yung tunay na kahulugan ng kanilang pagtuturo. Katulad lang nito, sabi rito, maliban ipanganak na muli. Ipanganak na muli. Ito'y maraming gumagamit eh. Maraming gumagamit ito, yung mga mamaya, baka mabanggit natin ito. Sinasabi mo, naging direksyon na ako yan.
yung mga gumagamit to, yung mga born again, na sila daw ay pinanganak na muli, na sa pamamagitan lamang nung pagsanib doon sa kanilang relihiyon o yung pagiging nilang born again, ay pinanganak na sila muli. Yun ang kanilang pagkapaliwanag dito. Dito sa atin po, biblically lang, makikita mo naman ang kaagad tinanong nga dito paano ba ipapanganak na muli? Muli po bang ilalagay sa tiyan, ilalabas? Sapagkat ito yung ito yung nakikita natin na physical yung pagpananaw ng tao. Kaya ganito yung tanong ni Nicodemo dahil physical si Nicodemo sa kanyang pananaw na ay material na material Samantalang yung sinasabi ni Jesus ay napakalinaw. Sabi niya, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kailan ba ipinapanganak sa Katoliko sa tubig at espiritu? Sa ating mga Katoliko may proseso Dahil may bunga po nga ang binyag mayroong bunga tayong nakakamit Sa binyag kasi nakakamit natin yung pagpatingkad ng isang relasyon sa Diyos. At ito yung pinakamahalaga para ikaw ipanganak sa tubig at espiritu, kinakailangan magkaroon ka ng isang matingkad na relasyon sa Diyos. Wala kasing ipinapanganak na wala naman relasyon Sa material, kapag ipinanganak ka, may relasyon ka doon sa nanay o sa tatay. Dito, dapat makita na may relationship sa Diyos yung pagkapanganak mo. Bakit may relationship? Sa ating tinatawag na civil law, yung batas ng tao, bago ka masabi na isang tunay na ampon, kung ikaw ay aampunin ng sino man, may proseso. Magkakaroon ng kautusan ang batas o yung husgado na ikaw ay isa ng tunay na ampon. Sa binyag, ito yung una ring nagiging bunga. Kapag ikaw ay bininyagan sa tubig, kasama ng bindisyon ng Espiritu Santo na nagaganap sa pamamagitan ng kumpil sa atin yan second sacrament yan, nakakamit natin yung bungad ng pakikipagrelasyon kay Jesus at sa Diyos. Doon nagsisimula na tayo ay maging ampong anak ng Diyos. Kapag tayo naging ampong anak ng Diyos, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Pangalawang relasyon dito, sa bunga ng binyag, tayo ay nagiging kapatid ni Kristo. Sapagkat kapag ikaw ay ampon, at si Kristo ay tanging bugtong na anak ng Diyos, ikaw ay tiyak magiging kapatid ni Kristo. At kung kapatid ka ni Kristo, may ugnayan kayo. Nagkakaroon kayo ng ugnayan. At sa pamamagitan ng inyong ugnayan, nagiging kang bahagi ng katawang mistiko ni Kristo. Bakit po katawang mistiko ni Kristo? Sapagkat sa pamamagitan ng binyag, hindi sa laman. Spiritually, kayo ay nagkakaroon na ng relasyon. Una, ampong anak ng Diyos. Pangalawa nga, sinasabi natin, nagiging kapatid ni Kristo at nagiging bahagi ng katawang mistiko. Kung naibabalik ang mga bagay na ito, kung natakamit mo ito, muling kabanalan, kung nagkaroon man ng ikaw manang kasalanan, muling na ibabalik ikaw sa Diyos sa pamamagitan ng binyag. So muli kang naipanganak. Hindi yung ipinanganak ka sa pamamagitan lamang ng isang pananampalataya o isang relihiyon na pagsabi mo, may papanganak ka. Hindi po. May proseso. At prosesong napakahalaga sa atin ay itong sakramento ng binyag at ng kumpil upang mapatingkad, upang mapalapit, upang maisaayos ang pagiging mong Kristiyano. Ang Kristiyano yung nagsisimula mula sa iyong pagkabinyag. Doon pa lamang matatanggap ka bilang isang tunay na Kristiyano, yung tanggapin mo si Jesus. At doon ka ipinanganak bilang isang tunay na ampong anak ng Diyos. Sumuli ka nang ipinanganak. Kasi yung una, ipinanganak ka sa pamamagitan ng pagluwal sa iyo ng nanay mo. Pag ipinasok ka sa simbahan, sa inang simbahan, ulitin ko po, sa inang simbahan ng Santa Iglesia Katolika,
ipanganganak ka muli sapagkat ginawa yung proseso na ibigay sa iyo sa tubig at ipanganak ka sa pamamagitan ng Espiritu